Good morning po sa inyo mga kapatid. Meron pong nag-PM sa atin. Kasi nga, di ba merong nangyari no, na si PBBM ay kinamayan niya no, rito sa APEC Summit si Xi Jinping. Sabi nga ng Pangulo, napakahirap lapitan. No, kasi paikot ng mga bodyguards sa kanilang holding area. Diba? And then yung mga opisyalis din ng kanyang gabinete, katulad dito, no, sa Foreign Affairs, si Wang Yi. Yan, na galit kay PBBM yan eh. Galit sa atin yan eh. Nagawa ni PBBM na lapitan. And then tayo rin naman bilang pagrespeto, 'di ba? Tumayo rin naman si Xi Jinping. And then PBBM binati lang naman siya pero nilinaw ng Pangulo, hindi ako nagbago ng polisiya pagdating sa atin sa West Philippine Sea. Ibang usapin 'yon. Bumati lang ako, sabi ng Pangulo. Parang professional lang, ganun yung dating. Now, may nag-PM sa atin kasi raw ito yung kumakalat daw. Ang sabi rito, sa APEC, nagawa ni Duterte na makipagpulong kina Putin, Xi Jinping at Trump. Alam nyo, kay Xi Jinping, alam nyo naman, ASCII sir naman siya ng China, di ba? Si Digong. So, walang bago dyan. And then si Donald Trump na ichinismis ni Harry Roque na magkaibigan naman po yung dalawa talaga, mag-best friend po yan, mag-BFF. Sabi ni Harry Roque. Kaya humanda ka bangag kapag nanalo na si Trump, kick out ka. Nung nanalo na si Trump, iba na ang tono ni Trump kay Duterte. Diba? Sabi nga niya I find this guy he didn't know what he's doing. Siguro nung kausap, yeah. Okay, sabi rito, sabi rito, mga leader na itinuturing na major global power players. Okay. Samantala, si Marcos Jr. ay walang formal na bilateral meeting. Ano naman ngayon kung hindi nakipag-usap ang Pangulo sa kanila? Di ba? Na hindi man lang isang simpleng coffee chat kasama ang kahit sinong world leader, gaano ka nakakasiguro? Hindi ko na sinama kung sino nag-post nito Gaano ka nakakasiguro, di ba? Hindi naman lahat nakukunin ng camera. Tsaka yung mga dumalo dyan, mga kasama niya rin naman yung iba doon sa ASEAN. Yung iba, mga dati niya nang na-meet sa ibang mga pagtitipon ng mga Asian leaders. Ay nako. Sabi, umuwi si Duterte na may bagong alyansa. Ano ho yung bagong alyansa kasi doon? Kasi dito yung pagtataksil na ginawa ni Duterte noon sa Pilipinas. Ang sabi niya noon, dinideklara niya raw yung kanyang pagkalas sa Amerika. Hindi pa niya tinumbok yung Mutual Defense Treaty. Parang his personal capacity lang ang kanyang ginawa. So he was just testing the water actually. Kung pwede niyang gawin yun. Katulad ng ginawa niya doon sa ICC. Kailang ang problema niya, bago niya matakasan ang Amerika na kakalas na siya sa Mutual Defense Treaty, there is a huge possibility na baka ipa-assassinate siya bago pa siya magpadala ng sulat sa US Embassy na kumakalas na tayo ron sa 1951 Mutual Defense Treaty at hindi na rin natin kinikilala o tuluyan na nating bubuwagin yung Visiting Forces Agreement na siyang pinaka-foundation ng EDCA, ng mga EDCA sites. Doon nakapundasyon yun Tapos, ano ba nahita nito? Mamaya, pag-uusapan natin mamaya yan. Ngayon, ito naman yung isa pang meeting niya kay Donald Trump. Ito yung sinasabi ni Trump na parang hindi alam ni Duterte kung ano yung kanyang ginagawa. Kung kausap niya. Ay, nako, Harry Roque BFF. Ito, wala naman tayong pagdududa rito. Sabi ko nga he was a bootlicker of Xi Jinping. Diba? Kaya hindi nakapagtataka na mag-meeting sila doon. Now, si PBBM nakipag-meeting nang walang kino-compromise Si Duterte, yung mga meetings niya doon, may kino-compromise siya Eto, yan nyo ha. Ano ba nakita natin? Sabi rito, key outcome is strengthened defense and security cooperation, including training and equipment.
Yan. Sharing between the Philippine military and Russian forces. Okay? Agreements in counterterrorism, drug control, and law enforcement collaboration. Okay. Expansion of trade in energy and agriculture sectors. Ang tanong, nagmaterialize ba yan? Di ba? The Philippines imported fertilizers and explored oil and gas cooperation. Ito sana yung nagpatuloy eh. At sana na ipagpatuloy ito ng administrasyon. Ang problema, parehong administrasyon, hindi yan tinuloy eh. Diyan kasi tayo sa kanila at saka sa Ukraine kumukuha ng mga para sa fertilizer. Yan, diyan sa kanila. Now, etong Russia, nag-offer ito ng mas murang presyo ng petrolyo. Ang problema, syempre, lumalaro ang Pilipinas, lalo na kailangan na dependent tayo sa petrolyo. So tinitingnan nila, ano ba yung magiging epekto naman sa Pilipinas? Syempre, yung ibang mga suppliers, magbabantayan ng mga ibang economic tawag dito, hindi naman blockade pero may mga gagawin yung mga yan na mga sanction, 'di ba? So kinakailangan na tipong ba't kukuha ka sa Russia? Palalakasin mo pa sila, gigirahin nila yung Ukraine. Naghahari-hari sila ron sa Baltic. 'Di ba? Yung kailangan ninyo, nakukuha nyo rin naman, pareho petrolyo rin naman sa amin, yung ganun. And then, humanitarian aid, Russia donated firearms. Dito siya tuwan-tuwa. Nabigyan siya ng mga armas. And then, mga truck. And then, after nung Marawi siege. Okay. Meron pa siyang isang na ano rito, yung mga vaccine. Akala niya, katulad ng mga baril, nang nakipagkaibigan siya kay Putin, yung mga baril na libreng binigay sa kanya, yung mga AK-47, makukuha niya yung Sputnik vaccine para sa COVID ng libre. Sabi nga niya, ngayon pala nagpapasalamat na tayo. May ano pala yun, may bayad. Wala na, hindi niya napinus. Maganda ho yung Sputnik. Maganda epekto nun, paisahang turok yun. Hindi katulad ng iba. Diba? Katulad ng Janssen, yan ang pangalawang isang maganda. Isang turok, walang follow-up, hindi katulad ng iba. Ngayon, etong yung vaccine yan, instead na ituloy niya yan at diyan tayo bumili, hindi. Nadali siya ng one step forward, di ba? One step backward and two steps forward ng China. Ilan yung binigay sa atin? 2,000. Ilang milyon naman yung binili nating vaccine sa kanila. Magkano ginastos natin dun sa pagbayad? Di ba? Tapos, ang presyo, nabibili lang ng parang, sabihin na natin na 50% yung price difference, binabayaran natin ng doble. Naisahan nga siya lalo dun eh. Naalala ko yun sa COVID. Ito naman, meeting niya kay best friend Donald Trump. Sabi, reaffirm the US-Philippines Alliance and Mutual Defense Treaty. Dito pa lang, conflict na siya rito sa Russia at saka sa US eh. Yung ginagawa po ng isang presidente na pag ganon-ganon, yan huy palatandaan na walang direksyon. 'Di ba? Sabi ko nga dati pa, sa mga ganyang pagkakataon pagdating sa may kinalaman sa seguridad, you have to take side. Hindi ka po pwede, lalo sa katayuan ng Pilipinas, hindi ka po pwedeng magsabing ikaw ay neutral. Sabi nga ng Pangulo, kapag kayang dalawang mga malalaking elepante nag-away, nagkagulo, yung kawawa, yung mga damo na maaapakan nila, madadaanan nila, kawawa. Tama po yun. Ganun tayo eh. So kailangan natin, pagka nagkaroon ng gulo yung mga yan, kahit papano, kaya nating takutin, di ba, na isa alang-alang nyo kami, may kakampi kami. Hindi yung po pwedeng para ka nalang dadamputin at gagamitin nila. Kasi neutral ka. Ang neutrality is not a perfect defense pagdating ng gyera. Lalo na kung ikaw ang nasa pagitan ng dalawang bansa na parehong kinakailangan ng location mo para sa kanilang major advantage point sa gyera. Kung sino ang makakakuha ng control ng South China Sea, meron ng 80 to 85% winnability. Ang China, wala silang vast
space para sa bakbakan, sa dagat o maging sa himpapawid. Paikot doon sa paligid ng mga boundaries nila. 12 yata yung kaaway nila. 'Di ba? So possibility yung mga anti-aircraft missile nakaabang lang pag may nagawi na ng lumabas na ng kanilang teritoryo na eroplano ng China, babanatan na nila. Paikot ang kalaban nila. So ang kanilang panglabanan lang ay dyan po sa makontrol nila fully yung South China Sea at dalhin ang gyera sa Pacific Ocean para makopo nila mapilay nila yung Taiwan, Japan at saka yung South Korea. Para mangyari ang makuha nila ang South China Sea ay ang Pacific Ocean, maambus nila, mapigilan nila ang pagdating ng mga kakampi ng Taiwan, ay kailangan nila tayong ma-overpower, kailangan nila tayong masakop. Kaya sasakupin ng China ang Pilipinas. At yun ang kailangan nating mapigilan. Bakit? Hindi naman matino trato nila sa atin eh. 'Di ba? Gagamitin lang tayo laban sa ating dating kakampi o sa ating kakampi. No, kaya kinakailangan talagang palakasin. Tama si Bronner. 'Di ba? Handa tayong ipagtanggol ang ating bansa. Kaya lang, yung handa natin, kailangan kaya nating ipanalo. Hindi pwedeng handa ka lang, tapos deadball ka naman. Kay Duterte, ganito, matapang mga Pilipino, handa tayo makipaglaban para sa bayan. Pero putang ina, pagdating ng missile ng Amerika, ang missile ng China, bulbos tayo in 5 minutes. I don't want that to happen. Ba't mo iisipin yung pagdating ng missile? Ang isipin mo, dapat magdalawang isip kayo magpalipad ng missile nyo laban sa amin. Di ba dapat doon ang win-workout niya eh? Oh. Now, balikan natin to. Sabi nito, discussions of counter-terrorism, cooperation, and maritime security, especially in the South China Sea. Okay? Ito, masakit sa kalooban ni Duterte to. Kaya lang no choice siya niyan 2020. Hindi na po siya kasi pinapansin ng China. Yung utang nga niya kasi puro pambuburaot ginagawa niya eh. Utang-utang eh. Oh, hindi na pati yung pagpapagawa niya ng trend sa Mindanao, di ba? Wala na yun, hindi na inintindi yun ng China, hindi sila pinapansin. Nung pinansin sila nun, tinaasan pa, ginawang 0.11 yung interest rate. Now, US aid and support for infrastructure, humanitarian relief, and modernization of the AFP. Yan. Diba? And then the US also pledged assistance in combating illegal drugs and terrorism after the Marawi conflict. So yan lang naman yung mga na nahita-hita roon sa ginawa niyang pakikipag-meeting. And then kay Xi Jinping, sabi, secured billions in pledge lang. Wala naman nag-materialize sa malaki dyan eh. And pledge investments and loans, yung build niya, na inasa niya sa mga Chinese. Under China's Belt and Road Initiative. Ano to eh, itong CBRI na to, this is a death trap. Yan tayo gustong ibulid ni Duterte noon sa pamamagitan ng kanyang programang pangutang, yung build program niya, na wala ginastos ang gobyerno. Lahat galing sa China. Pero utang, hindi grant. Ang grant kasi, nire-request na kwarta, pag ibinigay, wala nang bayaran, walang obligation to pay back. Diba? Ang build, meron. Oh. And then strengthen economic ties, increase trade, tourism, and infrastructure cooperation. China funded and built several major projects, bridges, flood control systems, and irrigation. Well, ang naalala ko lang rito, yung dalawang tulay niya. Yung isa parehong nasa Pasig River, yung Intramuros, Binondo Bridge. Wala tayong ginastos doon, 5. Pero yung employment, puro mga Chinese. Ang Pilipino ron, yung mga taga-walis lang, taga-linis. Tapos, yung Pantaleon Alvarez Bridge sa Mandaluyong, saka tapat nun sa Makati. Diba? Yun lang. Libre yun. Ano naman po ang kapalit doon? Ang pananahimik ng gobyerno sa West Philippine Sea.
Ano ba ang sinusulong ni Duterte noon? Wag na tayo magpatrolya diyan sa dagat. Hayaan natin diyan ang mga Chinese. Ay sabi ng mga ng AFP, hindi pwede. That is our obligation. So kung ayaw nyo, kami naman na magpapatrolya, baka po pwede. At least once a month. Yun. At yun ang sinasabi ni Harry Roque rin dati na, ay nako, dati nga po, nung panahon ni Tatay Digong, nagkakawayan. Nagkakawayan, nagaganon lang. Yung mga Chinese Coast Guard, ang mga Pilipino, nagkakasalubungan. Siyempre, kumakaway yung mga yun. Para sabi nila, hello mga tanga. Sarili ninyong teritoryo, kami nagpapatrolya. Ang claim namin, teritoryo namin to. Ang claim ninyo, iisid lang. Mas mabigat ang epekto ng claim namin. Diba? Ano yung kay Duterte? Simpleng pagkilala sa kapangyarihan ng China sa South China Sea. Yun. Kaya lang hindi pwede kasing gawin niya yan unilaterally. Kailangan yan parang treaty na kinikilala niya na at isinusuko niya sa China. Kailangan ng congressional act doon. Ayaw ng mga mambabatas natin, ng mga senador, wala. Kaya hanggang ganun lang siya. Kaya hindi siya pinapansin ng China noong 2020 pa lang. Diba? So yun po yung nakuha natin dito. Okay, doon sa nag-PM, nag-request sa atin. Wala tayong significant na nakita rito. Diyan. Sa mga meeting yan to. Yang mga yan, binudol niya lang yan. Tuwan-tuwa siya, nakalibre siya ng armas. Kala niya, bakuna libre. Dito rin. Tawa-tawanan lang siya rito. Yun pala, nung hindi na siya presidente, sasabihin lang ni Trump, it seems he doesn't know what he's doing. Diba? Kasi walang direction eh. Isipin mo, meron tayong mutual defense treaty with the US. Tapos sasabihin mo ay declare my separation from US. Tapos personal ka pa, sabi ng DFA. He just said that, yeah. But in his personal capacity. Ang buhay ito. Diba? Sabi nga, President is the chief architect of the foreign policy of the country, right? Kaya lang, para sabihin ng DFA mo na, in his personal capacity lang yon. Sa kanya lang, ayaw niya na sa Amerika. Pero wala itong epekto sa existing cooperation and agreement natin with the US. Ay, nako. Okay? Ay, nako. Minura niya si Obama. Pagkatapos siyang kausapin ni Lloyd Austin, yung matangkad na sa defense nila, ano sabi niya ron? I would like to apologize to Barack Obama for the putangina mo, Pacquiao. Kasi, hindi na siya presidente. So, kaya I apologize. Ang saklap nun. Diba? Tapang-tapangan ka, tapos nung kinausap ka ng mga kalahi niya, ay apologize. Ay, nako.